Makalikasang araw mga kabarangay, ito ang aming lahok sa Gawad Galing Barangay 2023 at maligayang pagdating sa barangay ng San Isidro II. Ngayon naman ipinakikilala ang mga hakbang ng San Isidro II sa pagtalima sa responsableng pamamahala ng basura. Barangay Ordinances and Policies, Existence and Functionality of Barangay Solid Waste Management Committee, kung saan pinangunahan ng punong barangay ang pagbuo ng komite na siyang agarang tumutugon sa problema sa solid waste. Binigyang bisa ito sa Executive Order No. 4, Reorganization of the Barangay Ecological Solid Waste Management Committee. Ito ang nagtakda sa piling personalidad na siyang gaganap upang pangasiwaan ang mga gawaing may kinalaman sa basura. Para naman masiguro ang implementasyon ng bawat gawain, na isumite ang Solid Waste Management Action Plan sa DILG. Isa rin sa pangunahing ordinansa sa barangay ay ang kautosang pambarangay bilang 3, pagbabawal sa pagkatapon ng basura sa mga lansangan at mga kailugan sa barangay San Isidro II, na inakda mismo ng punong barangay noong siya ay kagawad pa lamang taong 2016 na epektibo hanggang kasalukuyan. Upang matiyak ang pagtalima sa nasabing kautusan, bumuo ng atas tagapagpaganap bilang isa na nagtatalaga ng 9003 Task Force na siyang mangunguna sa pagbumonitor at maninita sa mga lalabag sa Republic Act 9003. At sa kautosang pambarangay bilang 3 taong 2016 na pagbabawal sa pagkatapon ng basura sa mga lansangan at sa barangay ng San Isidro II, dagdag pa rito ang kapasyahan bilang 25 na isang adaptasyon ng sangguniang barangay ng San Isidro II mula sa Kautosang Bayan bilang 50 taong 2005 na itinatakda ang mga alituntunin na nauukol sa lumalalang problema sa basura sa pamamagitan ng pagbubukod ng nabubulok at di nabubulok na basura sa bayan ng Paumbong. Hinggil dito, iginawad ng sangguniang barangay ang isang kapasyahan na nagbibigay ng kapangyarihan sa punong barangay na lumagda sa isang kasunduan sa pagrenta ng lote na pag-aari ni Ginang Macaria D.G. Lopez na pagtatayuan ng MRF ng barangay na matatagpuan sa Sitio Hanggasan, Isidro II. Kaya dagli ang pinirmahan ng isang kasunduan upang makapagpatayo ng sariling material recovery facility. Samantala, isa rin sa mga suliranin ng barangay ang mga pakalat-kalat na hayop na nagdudulot ng pagsabog ng mga basura at insidente na nakakagat nito. Kaya naman, naipasa ang ordinansa bilang 3 kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang pag-aalaga ng hayop tulad ng aso at iba pa. Vehicles used in garbage collection, mga sasakyang naipundar ng barangay para sa pangungulekta ng basura, pag-aalaga at pagkasaayos ng kapaligiran. Dahil may mga sityo na hindi nararating ng pambayang garbage truck at upang mapagaan ang pangolekta ng basura, naipundar ang kauna-unahang sariling garbage truck ng Barangay San Isidro II. Makalikasang umaga sa ating lahat. Ako si Architect Mark Lester M. De La Rosa, ang Hepe ng Municipal Environment Natural Resource Office o MENRO ng Bayan ng Paumbong. Malaking tulong ang ginagawa ng pamunuan ni Kapitan Toto Coronel dahil sa napapadali nito ang trabaho ng aming opisina. So yung kanilang truck na ginagamit para makapasok sa mga looban ng mga purok ng kanilang barangay, nakakatulong ito na mapabilis yung aming collection. Kami ang humahakot sa aming municipal road at sila naman ang humahakot sa kanilang mga barangay road. Na sila mismo ang nangongolekta gamit ang kanilang mga eco-boy. Masasabi ko pong isa sa best practice ng barangay sa Isidro II is yung kanilang pagkakaroon ng truck. So sana po ang lahat po ng barangay ay magkaroon din ng kanya-kanyang truck nila upang magkaroon po tayo mabilis na action para sa ating pag-aayos ng ating mga basura sa pang-araw-araw at sa pambarangay at pati na rin sa pambuong bayan. May 2 ring kolong-kolong na ginagamit ng Bantay Kalikasan at mga street sweepers ng barangay.
Pero hindi lamang sasakyang panlupa ang naipundar. May pantubig din. Narito ang bangka ng barangay na ginagamit ng river patrollers sa paglilinis sa mga kailugan. Manpower. Atin namang kilalanin ng mga personalidad na nakaplantilla sa pagkolekta at pag-aayos at paglilinis ng Barangay San Isidro Dos. Mayroon ng barangay na isang garbage truck driver at 4 na kolektor ng basura na nangongolekta tuwing Lunes, Martes, Miyerkules at Linggo. Mayroon ding 2 street sweepers na naglilinis ng mga kakalsadahan at siyang nangongolekta ng basura sa mga loobang lugar na hindi napapasok ng truck. Mayroon ding nakaplantilyang 4 na bantay kalikasan na siyang nagpuputol ng mga mahabang damo at nagtatabas ng sanga ng mga puno, lalo kung sasapit ang panahon ng bagyuhan. Sa paglilinis naman ng kailugan, nandiyan ang ating mga river patroller na itinalaga sa kahilingan ng barangay sa Menro at Penro. Ako po si Lino Garcia, isa po akong river patroller ng San Isidro Dos. Napapansin ko po na pakonti ng pakonti ang basura sa kailugan. Sa kadahilan ng araw-araw po kami ay nangunguha. Pasasalamat sa DNR Penro sa pamumuno ni Ma'am Emilita Lingat dahil sila ang nag-initiate ng programa ng magkakaroon ng river patroller ng bawat bayan. At nagpapasalamat pa rin po kami sumusuporta sa amin, sa aking pamilya. Maraming salamat po. Compliance. Narito ang mga mandato na kinakailangang sundin na nakapaloob sa RA 9003 Ecological Solid Waste Management Act. Una, pagkakaroon ng Material Recovery Facility o MRF na matatagpuan sa Sitio Hangga. Nitong nagdaang September 2022, nagsagawa ang barangay ng Environmental Compliance Audit na binigyang balidisasyon ng binuong Municipal Assessment Committee. Isa rin sa mandato sa mga barangay na magsagawa ng weekly cleanup drive alinsunod sa Manila Bay Cleanup Rehabilitation and Preservation Program na nakatutok sa mga katubigan na patuloy na isinasagawa sa barangay ng San Isidro Dos hanggang sa kasalukuyan. Nakikiisa sa gawain ito ang mga voluntaryong naglilingkod sa barangay at ang iba't ibang samahan tulad ng 4Ps. Programs and activities. Ilan sa mga programa at aktibidad na isinagawa ng sangguniang barangay na nagbigay ng positive impact sa mga nananahan sa barangay San Isidro Dos. Una, ang IEC campaign kung saan nagbigay ng survey forms sa lahat ng sambahayan upang matukoy ang bilang ng mga compliant households in waste segregation. Pangalawa, pagbili ng garden soil at iba't ibang uri ng buto para sa ating communal garden. Nitong taong kasalukuyan ay naglunsad ng gulayan sa barangay na matatagpuan sa Material Recovery Facility na tumutugon sa proyektong hapag kay PBBM na joint project ng DILG at DA. Pangatlo, nakiisa ang May Kawayan BJMP sa weekly cleanup drive ng barangay. Pang-apat, bumili ng sariling grass cutter na ginagamit ng mga bantay kalikasan. Naglunsad din ng mural painting contest na may temang kabataan at katandaang kumikilos para sa malinis sa San Isidro Dos na nilahukan ng iba't ibang sityo. Panglima, ang pagmementina at pagkasaayos ng mga prinsa at paglalagay ng chain block upang maiwasan ang pagbaha na nakatutulong din sa pagpigil sa mga basurang labas na pumasok o lumabas kasabay ng baha. Pang-anim, inilunsad ang Operation Hawan sa Sapa kung saan nagtabas ng mga sasa upang makatawid ang mga bangkerong naghahanap buhay. Pang-pito, nagbigay ang barangay ng punong pananim na nahingi sa Pedro na nakatutulong sa pagkakaroon ng malinis na hangin at pag-iwas sa posibleng pagbaha. Pang-walo, paglulunsad ng environment, takbo para sa kalikasan na dinaluhan ng iba't ibang samahan bilang pagsuporta sa Manila Bay Cleanup at magandang benepisyo ng pagtakbo sa ating katawan. Ilan lamang ang mga ito sa mga programa at mga aktibidad na naisakatuparan sa pamamahala ni Kapitan Christian Valencia Coronel. Kaya naman, sa patuloy na pagsasama-sama at pagtutulong-tulong ay nagkamit tayo ng iba't ibang parangal. Awards received 400 Years Foundation of Paumbong Float Competition, second place. 400 Years Foundation of Paumbong Street Dancing, Grand Champion. Social Security System, Sertipiko ng Pagpapahalaga. 19 Gawad Galing Barangay, Finalist 2019. Kalinisan at Kaayusan ng Kapaligiran sa Barangay o KKK, ikatlong gantimpala. Certified Drug Cleared Barangay, First Rescue Olympics Champion. Best in Moving and Lifting, Best in Bandaging. At ang natatanging barangay na nagkamit ng pinakamataas na puntos bilang rank 1 sa bayan ng Paumbong sa Lupong Tagapamayapa Incentives Awards. Ang lahat po ng mga proyekto at mga hakbang na atin ay sa katuparan ay bunga ng pagkakaisa at lakas ng bawat taga San Isidro Dos. Ito po ay tagumpay ng ating buong barangay
Kaya po ako po lubos na nagpapasalamat sa lahat ng voluntaryo naglilingkod dito sa ating barangay at maraming salamat din po sa Gawad Galing Barangay.